Another day, another tusok na naman. Paggising ko, ito nga agad ang aking ganap. After nyan, syempre ako'y nagutom at kumain na agad. Dahil nga, nainom muna ako ng gamot bago ko pakainin. Friday, ito na yung pinaka-exciting part. Dahil nangako si Doc na Friday, ay possible na discharge na ako. Syempre, kahit hindi pa talaga ako sure niyan, aga-aga na ako naligo. At syempre, nag-ayos. Kinakabahan pa nga ako dyan dahil nga, hindi pa nga ako sigurado kung ako'y lalabas na. Grabe, saktong 1 week talaga ako nag-stay dito. Ngayon ko napatunayan sa sarili ko na napaka-strong independent ko naman. Sa 1 week na yan, sobrang dami kong pinagdaanan. Grabe yung lungkot. At grabe din yung na-experience ko. Dahil yung hindi ko naman na-experience sa Pinas ay na-experience ko dito. As in, sobrang nabibigla ako sa mga nangyayari. Yung feeling na okay ka naman, tapos wala ka kahit na anong finding sa Pinas. Tapos after 2 days mo, simula nung dumating ka sa Taiwan, bigla-bigla ka na lang i-confine. Grabe, parang akong robot. Parang wala ka na lang magawa, kundi gawin na lang at sundin. Sa 1 week na yan ay sobrang daming nangyari. Diyan ko lang na-experience na i-CT scan ako, tapos bronchoscopy. Yung pinapasok yung camera sa ilong hanggang lungs. Ay nako, sagad to the bones. Sagad to the lungs pala yung sakit. Grabe talaga. Ayaw mo na talagang maulit yung mga ganong pangyayari sa buhay mo. Ang sakit be, ang sakit. After ako'y bronchoscopy, ay, 2 oras ata akong hindi nakapagsalita. Pero thank you din. Thank you kay Lord dahil dinilig niya ang panalangin ko. Iba din talaga nagagawa ng prayers. Ayan nga, ang bilis nga ng pangyayari at hindi ko na nga na-video sa sobrang excited kong umuwi. Pagdating ni Doc, sinabi, discharge na ako, di ayun. Dali na at hindi na nga ako nakapag-video pa. Hindi nga pala nasabay ang mga staff dito sa mga pasyente sa elevator. Ewan ko ba, yung nurse ay gumamit ng hagdan at hindi pa sumabay sa akin. Ganon din yung guard. Negative na nga. Bahala sila. At sila naman ang mapapagod. At eto na nga, pagbaba ko ay nandito na nga yung sundo ko. Eto nga pala si sir ay yung na-assist sa amin nung na-confine kami at pati mag-a-assist ngayon hanggang sa pag-discharge ko. Ang babait na nga lang pala talaga ng mga tao dito. Ayan, si ma'am nga pala yung kausap ko kaninang umaga. Siyempre, nagbabay tayo at mamimiss din natin sila. Sila yung mamimiss mo na ayaw mo nang balikan. Charis! Mamimiss mo pa rin kahit na sinaktan ka. Ay! At eto na nga tayo at aayusin na ang mga papeles. Siyempre, bills reveal. 1 week na ako nag-stay dito at kinakabahan na ako kung magkano magiging utang ko. Dahil company nga pala muna ang magbabayad nito. Siyempre, habang hindi pa pinapakita yung bills ko ay eto'y kinakabahan na ako. Siyempre, tayo ay pipirma ng promissory notes. Basta yun. At eto ang bills natin talaga naman. Kahit hindi ka nagkakape, kakabahan ka. Sheesh, 1 week lang yarn. At eto nga, pagkatapos namin pumirma ay lumabas na kami finally. Naarawan na rin tayo. Nakita ko na rin ang mundo. Thank you nga pala kay sir sa pag-assist palagi. Dahil kahit na hindi kami masyado nagkakaintindihan ay ayos lang. Ang next destination nga pala namin ay yung Bureau of Health. Para nga ituro sa akin kung paano ang tamang pag-inom ng gamot at kung sino ang magbibigay sa akin ng gamot. Dahil wala kang takas dito. Dahil hindi nga pala ako pwede mag-skip ng gamot. Dahil bantay talaga sila. Ang sabi nga sa akin ay bago ako pumasok ng trabaho ay kailangan ko munang uminom ng gamot. Sobrang higpit nga pala ng Taiwan pagdating sa health mo. Hindi ko nga pala alam kung babayaran ko pa rin ba yung gamot or libre na yun.
Basta ang importante sa akin sa mga araw na yan ay makakalabas na ako talaga. Siyempre, hindi pa natatapos yan dyan. Dahil hindi porket nakalabas na ako ay okay na. Dahil after 1 week ay may follow-up check-up agad tayo. Siyempre, file agad natin ang sick leave yun. O, diba? Di pa nga nakakapag-umpisa ay magsisick leave na naman. Ay siyang tunay. Baka magalit ang leader niyan. Charis lang. Nagbo-voice over nga pala ako dito sa aking higaan dahil tayo may ka-dormates kaya tayo pabulong lang. At nakarating na nga pala kami dito sa Bureau of Health. Pagpunta nga pala namin dyan ay 12:30. Ay siya'y walang tao talaga. Kaya naman bumalik na lang kami ng 1:30. Siyempre kumain muna ako sa 7-Eleven. At binalikan na nga lang pala ako ni sir nung bumalik kami dito at okay naman. All goods na nga pala ang lahat. Napaliwanag na din sa akin ang lahat kung paano uminom ng gamot. Paano pa yung mga sumusunod. Self-medication, Saturday and Sunday. And Monday to Friday, sila magbibigay sa akin. Naman thank you Lord. Dahil nalagpasan mo yung pagsubok na to. Bye-bye. Thank you sa panonood.